Genius Daddy in the City Kabanata 3. Lolo, sinaktan mo. Sinaktan mo ako para sa isang tagalabas. Tumingin si Gu Xiaoquan sa matanda ng walang laman, tinakpan ang kanyang mukha. Iyon ang unang beses na binugbog siya ng matanda nang lumaki siya ng ganito kalaki. Ano man ang mga pagkakamali na nagawa niya sa nakaraan, gaano man kalaki ang problemang naidulot niya, ang matanda sa karamihan ay nagturo sa kanya ng ilang mga salita sa bibig. Nizi, lumuhod ka para sa akin. Ang matanda ay nanginginig sa galit, kung hindi, itataboy kita sa pamilya Gu ngayon at hahayaan kang alagaan ang iyong sarili. Paf! Biglang lumuhod si Gu Xiaoquan sa lupa, sa pagkakataong ito ay napakasimple, napagtanto din niya na halatang galit ang matanda, lumuhod man siya, iniwas niya ang ulo kay Ye Chen, suwail ang mukha. Ang matanda ay hindi na tumingin sa kanya, ngunit pumunta sa isang stall sa kalye at humiram ng isang stick ng sigarilyo, hinawakan ito sa magkabilang kamay at iniabot kay Ye Chen, Sir, kung ang aking munting hayop ay nasaktan ka sa anumang paraan, maaari mong gamitin itong smack him, small him to death, at bigyan ang matanda ng kalahati ng buhay ko. Sinulyapan siya ni Ye Chen na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, hindi inaabot ito upang kunin o magsalita. Ang mga matatanda ay nagiging maayos, ang mga matatanda ay nagiging maayos. Magaling ang paglalaro ng matanda. Naging berde ang mukha ni Gu Xiaoquan. Gusto niyang tumayo bigla, ngunit sinalubong siya ng isang mabigat na stick ng sigarilyo, na diretsyong nagpaluhod sa kanya, napangiwi sa sakit at umiiyak na hindi kasiya siyang luha. Ibinuka ni Gu Yingying ang kanyang bibig, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na tumayo at humingi ng awa. Namamanhid na ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat. Malaki ang bibig ni Unggoy Chen para makalunok ng husky. Nang makitang hindi ipinahayag ni Ye Chen ang kanyang posisyon, lihim na bumantong hininga ang matanda, at pagkatapos ay tumingin kay Chen Monkey sa tabi niya at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Nang inig si Chen Monkey, humakbang ng 2 hakbang pasulong at iniyuko ang kanyang katawan, at pagkatapos ay ikinwento ang buong pangyayari, nang walang kahit katiting na kahalumigmigan, at hindi nang ahas na tulungan ang sinuman. Nang marinig niya na ang longevity lock ay isang sandata ng kasamaan, bahagyang nagbago ang mukha ng matanda, na parang may naisip, at pagkatapos ay sinampal si Gu Xiaoquan sa ulo. Ang tanga mo, ang sinabi ni Mr. ang nagligtas sa buhay mo. Hindi ka lang nagpasalamat sa kanya, kundi, may ginawa ka pa sa kanya. Paanong ang pamilya kong Gu ay gumawa ng tulad mo? Lolo, naniniwala ka ba sa kalokohan niya? Ngumisi si Gu Xiaoquan. Napaluha ang matanda, anak ng alibughang babae, nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang iyong ama? Aking ama. Ang mukha ni Gu Xiaoquan ay marahas na nagbago, at pagkatapos ay isang makapal na hitsura ng takot at kawalan ng paniniwala ang lumitaw sa kanyang mukha, ito. Bumantong hininga ang matanda, sa simula, natanggap ng iyong ama ang longevity lock na ito, at itinuring niya ito bilang isang kayamanan tulad mo, ngunit namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan sa loob ng 1 taon, at pagkatapos ay lihim na inilabas mo ito sa kanyang silid. Sa pagsasalita tungkol dito, ang matandang lalaki ay mukhang mahigpit, tumira ka kay Fang Yuan sa loob ng 3 taon, at si Fang Yuan ay buntis ng 5 beses sa loob ng 3 taon, at lahat sila ay nahulog. Wala ka pa bang na-realize? Lahat ng ito ay dahil sa longevity lock na ito. Nang bumagsak ang boses ng master, bumagsak si Gu Xiaoquan sa lupa tulad ng isang kulog mula sa asol, ang kanyang utak ay umuungal ng higit at hindi na siya ang rebelde noon. 3 taon na siyang kasal at hindi pa nagkaroon ng anak. 5 beses nang nabuntis ang kanyang manugang, ngunit sa bawat pagkakataon ay hindi maipaliwanag ang kanyang pagkawala. Ang pinakamatandang fetus ay kahit 7 o 8 buwang gulang. Dahil dito, inimbitahan ng pamilyang Go ang maraming sikat na doktor na mag-diagnose, at nagpunta rin sa mga pangunahing ospital sa loob at labas ng bansa. Kahit na ang pagpunta sa templo upang sambahin si Buddha para sa kadahilanang ito ay wala pa ring silbi. Hindi niya ito inisip noong una, ngunit pagkatapos makipag-ugnayan kay Ye Chen at sa mga salita ng matanda, bigla siyang naliwanagan. Hindi pa banggitin ang kanyang pinakamamahal na longevity lock ang pumatay sa kanyang ama, at naging sanhi pa ng pagkamatay ng ilan sa kanyang mga anak. Nasaan ang longevity lock? Ito ay malinaw na isang nagbabanta sa buhay na lock. Ang pinakamahalaga ay ang aking manugang na si Fang Yuan ay tila buntis muli noong nakaraang buwan. Sa pag-iisip nito, nilunok ni Gu Xiaoquan ang kanyang laway, hakbang-hakbang na lumuhod sa harap ni Ye Chen, ang kanyang ulo ay idiniin sa lupa, at nabulunan, malaki. Guru, sir, pasensya na. Ako ang taong mababa ang tingin sa iba, basta mapapatawad mo ako, bakit? Maaari mo akong parusahan, at ako, si Gu Xiaoquan, ay hinding-hindi sisimangot. Habang nagsasalita siya, sinampal niya ang sarili sa mukha na may kakaibang lakas. Napatulala ang mga taong nanunood sa eksenang ito. Matanda, nakikiusap din ako sa aking asawa na patawarin ang aking hindi kasiya siyang apo. Maluha-luha na sana ang matanda, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang mga tuhod, nalaman niyang hindi siya makaluhod, na para bang may pares ng di nakikitang mga kamay ang umalalay sa kanya. Kinilabutan siya. Ito ba ang master method? Hindi mo kailangang gawin ito, matanda. Umiling si Ye Chen, at pagkatapos ay tumingin kay Gu Xiaoquan, kailangan mong matuwa na mayroon kang isang mabuting lolo, ang matandang general ay nasa hukbo sa kalahati ng kanyang buhay, at nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway. Ito ang merito ng paglilingkod sa bansa at sa mga tao, kaya ito ay para sa iyo sa dilim.
Binigyan kita ng isang pagpapala, at kasama ng pagpapalang ito na maaari kang mabuhay hanggang sa araw na ito. Ngayon, bigyan mo ako ng longevity lock. Hindi mapigilan ni Gu Xiaokan na matuwa nang marinig ang mga salita, bumangon at kinuha ang longevity lock mula sa lupa at ibinigay ito kay Ye Chen ng may paggalang. Hindi napigilan ng matanda na sabihin, Sir, itong longevity lock. Sa katunayan, gusto niyang sabihin na ang longevity lock ay dapat sirain dahil ito ay isang masamang sandata. Ayos lang, manood ka na lang. Ngumiti si Ye Chen, iniunat ang kanyang kamay at itinuro ang longevity lock, at isang gininto ang aura ang bumuho sa longevity lock. Dalawang boses ng dagandong ng dragon ang tumunog mula sa loob ng longevity lock. Ang mga tinig ay may halong sama ng loob, ayaw, at kalungkutan, na para bang sinusubukan nilang makaahon sa gulo. Ang matanda, si Gu Xiaokan at iba pa ay natakot. Ang tunog ay nagpasindek sa kanila. Lalo na si Gu Xiaokan, kung medyo hindi pa siya nasisiyahan noon, ngayon ay kumbinsido na siya sa kanyang bibig at ekspresyon. Ngumisi si Ye Chen, muling itinaas ang kanyang kamay at naglabas ng espiritual na enerhiya, ang dagandong sa longevity lock ay unti-unting nawala, at sa wakas ay bumalik sa kalmado. Pagkatapos ay dumating ang isang nakakagulat na eksena. Nakita ko ang mahinang bakas ng itim na hangin na dahan-daang naglalabas mula sa ulo ni Gu Xiaokan. Nawala ang itim na hangin pagkaalis niya, at lalong gumanda ang kanyang kutis. Tiningnan ni Gu Xiaokan ang kanyang sarili at hindi maipaliwanag na nagulat, Lolo, Sir, ako. Mas komportable ako. Salamat, Sir. Napakataim-time na yumuko ang matanda. Noon lamang nag-react si Gu Xiaokan, at lumuhad siya ng mariin, salamat Ginoo sa pagligtas sa buhay ko, ngunit mailigtas mo rin ba ang aking manugang? Siya at ang bata sa kanyang tiyan ay parehong inosente. May pisngi rin ang matanda para hilingin na kumilos si Mr. kung ano man ang kailangan ni Mr. kahit sabihin mo, papayag ang pamilya ko. Same time na pakiusap ng matanda. Sumimangot si Ye Chen, at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya, mayroon ka bang panulat at papel? Oo, oo, oo. Tuwang-tuwa si Gu Xiaokan, at nagmamadaling tumingin kay Chen Monkey sa tabi niya. Nagmamadaling nakahanap si Chen Monkey ng panulat at papel, at iniabot ang bag na may mga itim na pimples, halos mambabola ang kanyang mukha. Kinuha ni Ye Chen ang panulat at papel ng walang sabi-sabi at isinulat ang mga pangalan ng maraming halamang gamot dito, at pagkatapos ay ibinigay ito sa matanda, ayon sa mga pangalan sa itaas, ipadala sa akin ang koleksyon ng mga halamang panggamot, at pagkatapos ay maglalaan ako ng oras upang pumunta para sa paggamot. Walang problema. Maingat na iniligpit ng matanda ang Race 8, at pagkatapos ay masiglang sinabi, Sir, sabay na tayong kumain. Gustong magpasalamat sa iyo ng matanda. Hindi, kailangan kong sunduin ang bata sa paaralan. Umiling si Ye Chen. Tanghali na sa isang iglap, dapat ay malapit nang matapos si Mengmeng sa pag-aaral. Nabigo ang matandang lalaki, okay, ahu, maaari mong ibalik ng personal ang iyong asawa, at isulat ang kanyang contact information. Tumango ang batang lalaki na si Aho ang ulo. Kinuha ni Gu Xiaokan ang isang bank card at isinilid ito sa kamay ni Ye Chen. Ngumiti siya at sinabing, Sir, may 10 milyon dito, at ang password ay ang huling 6 na digit ng numero ng card. Ito ang aking maliit na pangangalaga. Nang tatanggi na si Ye Chen, nakita niya si Gu Xiaokan at sinabing, huwag kang tumanggi, kung hindi, kailanganin akong bitinin ng matanda at gamitin ang sinturon para hilahin ako ng malakas. Siya nga pala, kung mayroon ka, maaari kang magtanong kay Tiger. Kuya. Nakangiting inalis ni Ye Chen ang card, pagkatapos ay sumakay sa Bentley ng Aho at naglakad palayo. Matapos patuloy na pagmasdan ng matanda ang pagkawala ng sasakyan, sumakay silang tatlo sa sasakyan ni Go Yingying, pagkatapos ay tumalikod at tinitigan si Gu Xiaokan at sinabing, bumalik ka at ingatan ka. Umiling si Gu Xiaokan. Sa kabilang banda, malamig ang mukha ni Gu Yingying, halatang naiinis pa rin si Ye Chen sa pagsipa sa kanya kanina. Tila hulaan kung ano ang kanyang iniisip, ang matanda ay umaliw, girl, huwag kang magulo. Lolo, hindi ako makahinga. Mapait na sabi ni Gu Yingying, kagat-kagat ang kanyang mga ngipin, lumaki na siya ng husto, at anuman ang background ng kanyang pamilya, paano siya makakapunta sa kahit saan sa pamamagitan lamang ng kanyang hitsura. Si Ye Chen ang unang nagtrato sa kanya ng ganito. Mataimtim na sinabi ng matanda, kung hindi mo ito kayang lunukan, kailangan mong lunukan. Ang usapin ngayon ay mali ang iyong kapatid. Binaril mo siya nang hindi alam ang sitwasyon. Ito ay hindi makatwiran, at binaril ng Panginoon upang iligtas ang buhay ng iyong kapatid nang hindi binabaliwala ang naunang hinala. Ako. Hahanapin ko siya one-on-one sooner or later. Galit na itinadyakan ni Gu Yingying ang kanyang mga paa. Single. Saglit na hindi napigilan ng matanda ang mapait na pagtawa, ang lakas ni Mr. ay matagal ng lampas sa ating imahinasyon. Pagtingin ko sa paligid, natatakot ako na ang buong tiyanan lang ang makakagawa nito. Lolo, ganun ba talaga siya kalakas? Si Gu Yingying ay medyo hindi kumbinsido. Kung tutuusin, mukhang nasa 30s pa lang si Ye Chen. Kahit na nagsimula siyang magsanay ng martial arts sa sinapupunan ng kanyang ina, 20-30 taong gulang pa lang iyon, di ba? Inalis ng matanda ang ngiti sa kanyang mukha at mahigpit na sinabi, Master Martial Arts, sa tingin mo ba ay malakas ka? Ang iyong lolo, halos buong buhay ko ay nagsanay na ako, at ngayon ko lang nabuksan ang renmai. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Gu Yingying, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Kawawa naman. Napabuntong hininga ang matanda.
Nagtaka si Gu Yingning, lolo, sayang naman. Sayang naman may anak si Mister, kung hindi ay papakasalan na kita. Mukhang naliligaw ang matanda. Agad na namula ang mukha ni Gu Yingning, at nagmura siya sa kahihiyan at galit, lolo, ikaw. Hindi ka seryoso. Little Swan Kindergarten. Sa oras na ito ay oras ng pagmamadali sa paaralan. Nang tumunog ang kampana ng paaralan, ang mga bata at cute na mukha ay lumabas ng paaralan, at maraming mga magulang na dumating upang kunin ang kanilang mga anak ay nakatayo sa pintuan. Tumabi si Ye Chen, tinitigan ng grupo ng mga bata na may dilat na mga mata, dahil sa takot na baka mahuli din si Mengmeng sa karamihan at madaanan siya. Wala pa siyang nagawa tulad ng pagsundo sa kanyang mga anak mula sa paaralan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kainit at kaba. Ganito siguro ang pakiramdam na maging magulang sa unang pagkakataon. Pagkatapos siyang ipadala ni Ahu dito, hiningi niya ang kanyang numero ng telepono. Naisip ni Ye Chen na wala na siyang matagal pagkabalik niya, kaya hiniling niya kay Ahu na dalhin siya sa malapit na ATM para mag-withdraw ng pera, at pagkatapos ay bumili siya ng mobile phone at ang mobile phone card, tinawagan niya ulit ang kanyang ina at sinabing susunduan niya si Mengmeng. Kapag nakikita mo ang ibang mga bata na kumikilos ng may kalokohan sa kanilang mga magulang, isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya naiingit sa kanila. Habang iniisip niya iyon, nagliwanag ang mga mata ni Ye Chen. Nakita ko ang isang babaeng naka-white chiffon dress na naglalakad palabas kasama ang isang batang babae. Ang babae ay 24 o 5 pa lang, maganda ang mukha at maalikabok ang ugali. Pagkalabas niya, nakuha niya ang atensyon ng maraming matatanda. Ang maliit na batang babae ay nakasuot ng isang itim na uniforme ng paaralan, na may 2 pigtail sa kanyang ulo, isang tuwid na maliit na ilong, at isang pares na malalaking mata na puno ng tubig, tulad ng isang magandang embryo. Sino ang maliit na lalaki na hindi si Mengmeng? Mengmeng. Tumawag si Ye Chen, at agad na lumakad ng medyo nasasabik. Ngumuso ang maliit na lalaki at sinulyapan siya nang hindi tumitingin sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Ye Chen ay tumigas, at lihim siyang bumantong hininga. Pagkatapos tumingin sa kanya ang babae, ngumiti siya ng magalang, hello, ikaw ang ama ni Ye Mengmeng, tama. Ako ang guro ni Mengmeng, Wulan. Noong nakaraan, si Wulan ang dumating upang kunin si Mengmeng, ngunit ngayon ay tinawag siya ni Wulan ng mas maaga, na sinasabing si Ye Chen ang bumalik upang kunin ang maliit na lalaki. Sa makatuwid, sa sandaling makita niya na magkamukha si Ye Chen at ang maliit na lalaki, nakilala ito ni Wulan. Lumabas ka. Mr. O, hello. Nakangiting tumango si Ye Chen, at nang may sasabihin sana siya, biglang narinig niyang umungol ang maliit na lalaki. Hindi ko siya tatay, Mr. O, hindi ko siya tatay. Biglang ngumiti ng mapait si Ye Chen. Maaari siyang maging walang malasakit sa iba, maaaring maging malakas, at kahit na pagtawanan ito. Ngunit sa harap ng sarili niyang anak na babae, wala siyang magagawa. Sino ang nagpapautang ng sobra sa mag-inang ito? Yumuko si Wulan at tinapik ang ulo ng maliit na lalaki, Mengmeng, hindi mo kayang makipag-usap ng ganito sa iyong ama, nakalimutan mo bang tinuruan ka ng guro na maging isang mabuting bata na magalang at magalang sa iyong mga magulang? Napatingin si Ye Chen kay Wulan ng may pasasalamat pagkatapos marinig ito. Tinitigan ng maliit na lalaki ang karamihan ng tao na may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha, na parang may hinahanap, nasaan si Lola? Gusto kong sunduin ako ni Lola. Hindi makakapunta si Lola ngayon dahil sa isang bagay, kaya pinasundo ko si Dad. Ngumiti at umalma si Ye Chen. Walang magawang sumulyap sa kanya si Wulan at nakangiting sinabi, nahihirapan si Lola sa trabaho, gayon din ang tatay ko na dumating para sunduin ka, Mengmeng, bakit hindi ka pumunta sa tiyuhin ng gwardya at maghintay sandali? Nais ng guro na magsalita ng ilang salita sa iyong ama. Hinawakan ng maliit na lalaki ang kanyang kamay ng mahigpit, hindi sinasadya na gustong tumanggi, inilapit ni Wulan ang kanyang mukha, Mengmeng, magpakabait ka, kung hindi magagalit ang guro. Walang ganang tumango ang maliit na lalaki. Ipinadala siya ni Wulan sa silid ng gwardya at binati ang gwardya, pagkatapos ay tumalikod at ngumiti kay Ye Chen, Mr. Ye, pwede ka bang magsalita ng kaunti? Tumingin si Ye Chen sa maliit na lalaki at tumango pagkatapos kumpirmahin na walang mali. Naglalakad ang dalawa sa playground ng campus, nakatingin sa maliit na kapaligiran kung saan pumapasok ang kanilang anak na babae, may halo-halong damdamin si Ye Chen sa kanyang puso, at taos-pusong sinabi, Mr. O, salamat sa pag-aalaga kay Mengmeng sa lahat ng oras. Ngayon lang niya nakita na ang ibang mga bata ay kusang lumabas, ngunit si Mengmeng ay inakay palabas ni Wulan, na nagpapakita kung paano karaniwang tinatrato ni Wulan si Mengmeng. You're welcome. In fact, gusto ko rin si Mengmeng. Humalaklak si Wulan, medyo malungkot ang kanyang magandang mukha, nakakaawa lang ang babaeng ito Mengmeng. Balita ko kay Tita Lan, na wala ka bago pa ipinanganak si Mengmeng, 2 taong gulang pa lang si Mengmeng, at wala rin ang kanyang ina. Ngayon, ang batang babae ay na-diagnose na may leukemia noong siya ay 3 at kalahating taong gulang. Bagamat walang kinalaman si Mengmeng sa akin, binabayaran din naman ako ng pagkain, ngunit ang pinakamalaking pag-asa ko ay aking malusog at malusog ang batang ito. Medyo bumigat lang si Ye Chen sa kanyang puso, huminga ng malalim at sinabing, Mr. O, ako. Mr. Ye, you don't need to explain anything. Speaking of which, outsider din ako, and I shouldn't involve in your family affairs, pero nakakaawa talaga si Mengmeng.
You don't think she's only 4 years old, but her mind matured earlier than her peers. Napabuntong hininga si Ola na may distress na mukha, madalas na may mga kaklase sa paaralan na tinatawanan si Mengmeng dahil sa pagiging isang anak na walang ama o ina, at si Mengmeng ay hindi umiiyak, ngunit nagmamadaling lumapit sa taong pinapagalitan siya at kinukurot siya, na nasasaktan din. Tahimik na nakinig si Ye Chen, tumalikod at tahimik na tumingin sa direksyon ng silid ng guard. Mahilig mag-drawing si Mengmeng kapag mag-isa, lalo na ang starry sky map sa grassland. Minsan tinanong ko siya, at sinabi ni Mengmeng na narinig niya na ang grassland ay pinakamalapit sa mga bituin. At ang taong nawala sa mundong ito ay magiging bituin sa langit, kaya ang pangarap ni Mengmeng ay lumaki at magdala ng drawing board para gumuhit ng mga bituin sa damuhan, upang maging malapit siya sa kanyang ama. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Ye Chen, ngunit medyo masakit ang kanyang ilong. Sa 5 taon mula nang mawala siya, walang nakikita sa buhay, walang bangkay na nakikita sa kamatayan, baka isipin ng lahat na patay na sila, pati na ang kanilang mga magulang. Ito ay pagkatapos lamang marinig at makita na ang anak na babae ay nagkaroon ng ganoong ideya. Sa kanyang puso, patay na ang kanyang ama, na isang uri ng kawalan ng pag-asa. At bigla siyang sumulpot sa kanyang harapan, na parang nag-aapoy sa malawak na disyerto, at hindi niya magawang mag-apoy ng sigla at liwanag. Biglang lumingon si Olan, seryosong tumingin sa kanya at sinabing, Mr. Ye, kinikilala ka pa rin ni Mengmeng sa kanyang puso, siya ay isang bata kung tutuusin, at tulad ng karamihan sa mga bata, hinahanap-hanap niya ang pagmamahal ng ama at pagmamahal ng ina, ngunit may ilang mga contradiction, marahil ito ay may kaugnayan sa karanasan ng maagang pagbibinata. Oo, siya ay isang matigas ang ulo at urong na batang babae. Tumanggaw si Ye Chen. Masasabing bukod sa kanyang mga magulang, ang higit na nakakakilala kay Mengmeng ay si Olan sa kanyang harapan. Kung hindi niya sasabihin ang mga salitang ito ngayon, hinding-hindi niya mapapasok ang puso ng kanyang anak. Tumingin si Olan sa oras at ngumiti, okay, dapat ay naiinip na ang batang lalaki sa paghihintay, Mr. Ye, pag-usapan muna natin ito sa ngayon. Mr. O, salamat talaga sa pagkakataong ito. Nagkusa si Ye Chen na iabot ang kanyang kamay at sinabing may pasasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bahagyang niyugyug siya ni Olan, at nag-click para huminto, tungkulin ko, hindi na kailangang sabihin. Ngumiti si Ye Chen at sinundan siya pabalik sa silid ng guard. Ang maliit na lalaki ay nakatayo na sa pintuan at patuloy na naglalakad, halatang naiinip. Yumuko si Olan upang tulungan ang maliit na lalaki na magsuklay ng buhok sa kanyang noo, at ngumiti, Mengmeng, umuwi ka kasama si tatay, huwag kalimutan ang karaniwang itinuturo sa iyo ng guro, at makinig kay tatay. With that, tumayo siya at naglakad palabas. Mr. O, Palam. Walang ganang kumaway sa kanya ang maliit na lalaki. Nang makalayo ang tao, tumingin si Ye Chen sa maliit na lalaki at sinabing, Mengmeng, ibabalik ka ba ni Itay? Papel lang ng mga bata ang dapat i-recite, at hindi ito mga papel na pambata. Mayabang na tumanggaw baba ang maliit na lalaki at nagkusa na maglakad sa harapan. Nagmadali si Ye Chen na sumabay, sa takot na madapa siya o mabandol ng sasakyan sa kalsada. Nang dumaan sa pasukan ng isang supermarket, ang maliit na lalaki ay hindi namamalayan na lumingon sa kanyang ulo upang tingnan ang magandang school bag ng karton ng tupa sa bintana, na may bakas ng pagkasabik sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Ye Chen ang school bag sa maliit na lalaki, at nalaman na ang pintura nito ay nalaglag ng husto, at maging ang dalawang strap ay natahina, at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Huminga ng malalim, yumuko si Ye Chen, sinusubukang gawing kasing tangkad ng batang lalaki, at nakangiting nagtanong, Mengmeng, gusto mo ba ang school bag na ito? Ayoko, pangit, at mahal. Naiinis na umiling ang maliit na lalaki, ngunit hindi siya makatingin sa malayo. Napangiti si Ye Chen ng may kasalanan, hinawakan ang kanyang kamay at naglakad papunta sa supermarket. May babaeng cashier na nakaupo sa cashier, at dinala ni Ye Chen ang maliit na lalaki sa bintana, at sinabi sa babaeng cashier na sumunod, magkano ang school bag na ito? Itong Ginoo, ito ay espesyal na na-customize ng Animation DreamWorks, ang presyo ay maaaring medyo. Tiningnan ng babaeng cashier si Ye Chen ng mabuti, at ngumiti ng hindi natural. Ang dami mong sinabi ng diretso. 888. Tumanggaw si Ye Chen, pakiusap tulungan mo akong magpanggap. Masyadong mahal, ayaw ni Mengmeng. Umiling ang maliit na lalaki at sinabing, at lalabas na sana, nahihirapang kumita ng pera sina lolo at lola, at kailangan nilang bumili ng gamot para kay Mengmeng. Ang bag ni Mengmeng ay hindi sira at maaari pang buhatin. Maasim ang ilong ni Ye Chen, Mengmeng, mayaman si tatay, kayang-kaya ni tatay, at kikita si tatay para suportahan ka sa hinaharap, okay. Tahimik na tumingin kay Ye Chen ang maliit na lalaki, at pagkaraan ng ilang segundo, biglang tumulo ang mga luha, may sakit at naghihingalo si Mengmeng. Walang silbi ang bilhin ito. Buzz! Na-short-circuited saglit ang isip ni Ye Chen, at tulala siyang nakatitig sa kanya, nanginginig ang kanyang isip. Iyan ba talaga ang masasabi ng isang 4 na taong gulang? Nakatayo ang babaeng cashier at tahimik na pinagmamasdan ang eksena sa kanyang harapan. Alam ni Mengmeng na siya ay may sakit, at siya ay may matinding karamdaman. Lahat ng mga kaklase ay nagsabi na si Mengmeng ay isang talo at ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Nagsinungaling si Lola kay Mengmeng, at si Lolo ay nagsisinungaling din kay Mengmeng. Maluha-luha, mahinang sinabi ng maliit na lalaki, matanda na si Lola, at matanda na rin si Lolo.
Para kumita ng pera panggamot sa sakit ni Mengmeng, madalas siyang binubuli ng masasamang tao. Naramdaman na lang ni Ye Chen na maasim ang kanyang ilong Mengmeng. Tama si Olan, napakaraming nakatago sa 4 na taong gulang na puso ng maliit na lalaki. Bagamat hindi niya alam kung ano ang leukemia, alam niyang mahirap gamutin ang leukemia, kahit na sinubukan ng kanyang mga lolo't lola ang kanilang makakaya. Ang maliit na lalaki ay napaatras ng isang hakbang ng hindi namamalayan, napakagatlabi, nalulungkot si Mengmeng, ayokong magtrabaho ng husto ang aking lolo't lola, ayokong gumastos ang aking lolo't lola sa akin, si Mengmeng ay hindi natatakot sa kamatayan, si Mengmeng lamang ang gusto ng kanyang ina, at ang lahat ng ito ay gusto ni Mengmeng. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng iyong ina. Palihim na pinunasan ng babaeng kaera sa gilid ang kanyang mga luha, at tahimik na umatras sa pintuan, nag-iwan ng espasyo para sa mag-ama. Ngunit hindi napigilan ni Ye Chen, at niyakap niya ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, hindi pinansin ang pagtutol nito, nabulunan, Mengmeng, magtiwala ka kay tatay, hindi ka mamamatay, may paraan si tatay para pagalingin ka, kahit mamatay ka. Hinahalikan ni tatay si Jiuyo Huangquan at gusto kang agawin pabalik, hindi lang gusto ng tatay na pagalingin ka, kundi ligtas ka rin. Nang marinig ang salitang ina, hindi na lumaban ang munting lalaki, at may sinag ng liwanag sa malungkot niyang mga mata, Nay. Makikita pa ba ni Mengmeng ang kanyang ina? Hindi na ba muling magpapakyot ang nanay ko? Oo, makikita talaga ni Mengmeng ang kanyang ina. Nangako si tatay na hindi masyadong malalayo ang araw na ito. Lumuhad si Ye Chen sa lupa at niyakap ng mahigpit ang maliit na lalaki, marahang hinawakan ang kanyang ulo at sinabing, hindi rin gagawin ni nanay. Huwag kang magpakyot, huli na para magustuhan ito. Nagpunas ng luha ang maliit na lalaki, tumingin kay Ye Chen ng may pag-asa, at medyo kinabahan, draw hook. Okay, hilahin mo ang kawit. Ang kawit ay nakabitin, at hindi ito mababago sa loob ng 100 taon. Humagalpak din ng tawa si Ye Chen, iniunat ang kanyang mga daliri at ikinulong ang mga ito sa kanya, ibinaba ng maliit na lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang punit-punit na puting sapatos, at biglang nagsabi, Dad. Ano? Ngumiti si Ye Chen at tumango, pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha, tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala, ikaw. Anong tawag mo sa akin ngayon? Tatay. Ang ulo ng maliit na lalaki ay halos bumagsak sa kanyang dibdib, mahiyain tulad ng isang maliit na pugo. Mabuti, mabuti, mabuti. Naramdaman na lamang ni Ye Chen ang matinding pag-agos ng dugo sa kanyang puso, tumindig ang mga balahibo sa buong katawan, 3 beses niyang sinabing okay, bumangon at binuhat ang maliit na lalaki, tuwang-tuwa na parang bata, sumisigaw si Mengmeng. Tatay ko, tatay ang tawag ni Mengmeng sa akin. Pare, halos malagutan ka ng hininga. Ang maliit na lalaki ay umubo ng ilang beses, pinilipit ang kanyang katawan na hindi mapakali. Sorry. Nagmamadaling ibinaba siya ni Ye Chen, at lumuhad na kinakabahan, nasaktan ka ba ni tatay, tingnan ko. Tumawa ang maliit na lalaki, at sa pagkakataong ito ay nagkusa siyang yamakap sa kanyang mga bisig, inakbayan ang kanyang leeg, at walang tigil na humahajejek, si tatay ay isang hanggal na USA, si Mengmeng ay ayos lang, tay, umuwi na tayo kaagad, kung hindi, mag-alala ang mga lolo't lola. Sige, uwi na tayo. Binuhat siya ni Ye Chen, naglakad papunta sa cashier na may kagalakang ekspresyon, kinuha ang kanyang wallet at nagbilang ng 900 para sa babaeng cashier. Nang matapos ang babaeng cashier sa paghahanap ng pera, niyakap niya ang maliit na lalaki at aalis na sana. Sir, sandali lang. Boses ng babaeng cashier mula sa likod. Lumingon si Ye Chen at nakitang lumapit siya na may dalang kalahating metrong taas na Winnie the Pooh, at matamis na ngumiti kay Mengmeng, little sister, ito ay para sa iyo. Agad na lumiwanag ang mga mata ng batang lalaki, ngunit lumiit pa rin siya sa mga bisig ni Ye Chen, at nahihiyang sinabi, ate, ako. Wala tayong pera. The female cashier chuckled, ito ay binigay sa iyo ng aking nakatatandang kapatid na babae. Ayoko ng pera. Hindi ba ito magiging napakahusay? Bakit hindi ko ito bilhin? Nahihiyang sinabi ni Ye Chen, pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay nagtatrabaho din para sa supermarket na ito, at babawasin niya ang sahod para sa paghahatid ng mga bagay sa mga customer ng walang pahintulot. Tila hinuhulaan ang iniisip, umirap ang babaeng cashier at ikinaway ang kanyang kamay, itong supermarket ang aking tahanan, ang matanda ay anak ko lamang, pabayaan ang isang oso, sinunog ko lang ang tindahan, matanda walang masabi, kaya tanggapin mo na lang. Kinailangan ni Ye Chen na tingnan ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, ang maliit na lalaki ay nag-alinlangan sandali, ngunit sa huli ay hindi niya napigilan ang tukso ni Winnie the Pooh, iniunat niya ang 2 kamay at niyakap siya, ang kanyang bibig ay kasing tamis ng pagkain ng candy, salamat ate, napakaganda mo. Munting matalinong multo. Hinawakan ng babaeng cashier ang mukha niya na may ngiti sa labi. Salamat. Nagpasalamat si Ye Chen, lumabas ng supermarket kasama ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, at bumalik sa Jinyang community pagkatapos ng mahigit kalahating oras. Humiwalay ang maliit na lalaki sa kanyang mga braso at sinabi sa mga dumaang residente sa malapit na namumula ang mukha. Lola Wang, ito ang aking ama. Lolo Chen, sinusundo po ako ng papa ko sa school. Fat Donner, if you dare to say that I don't have a father in the future, bubugbugin kita. Then you shouldn't go back and make a small report with your nose crying.
Tiningnan ni Ye Chen ang nasa sabik na gawin ng batang lalaki na may malambot na mukha, ngunit mainit ang kanyang puso. Sa wakas ay nakilala siya ng kanyang anak na babae, na higit pa sa kasiya siya. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa norte at bumulong sa sarili, Yuhan, sa wakas nakilala na ako ng anak natin, at na-miss ka daw niya, teka, pupuntahan kita kapag gumaling na ang sakit ni Mengmeng. Gabi na. Matapos buhatin ng kanyang mga magulang si Mengmeng pabalik sa silid upang matulog, bumalik din si Ye Chen sa silid, itinaas ang kanyang kamay upang mag-set up ng soundproof na harang, at pagkatapos ay inilabas ang itim na bukol na kasing laki ng walnut na binili niya mula sa Antique City, at pinag-aralan itong mabuti. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi niya maiwasang mabaigo dahil ang bagay na ito ay maaaring talagang hadlangan ang pagsalakay ng banal na kamalayan, at hindi ito apektado ng panlabas na puwersa. Ito ba ay isang uri ng espiritu? Kung hindi, paano ito magiging sanhi ng paggalaw ng bote ng liusian? Alam mo, kahit nasa harap ng immortal medicine, ang flowang immortal bottle ay hindi natitinag. Sumimangot si Ye Chen, iniligpit ang mga gamit, at lihim na nagpa siya na gamitin ang misteryosong berdeng likido sa bote ng liusian upang pahinugan ang mga ito hanggang sa gabi ng kabilugan ng buwan. Gusto niyang makita kung ano ang maaaring tumubo ang bagay na ito kapag ito ay hinog na. Mga gabing walang tulog. Sa sumunod na 2 araw, ginugol ni Ye Chen ang lahat ng kanyang oras kasama ang kanyang anak na babae, dinadala siya sa paaralan sa umaga at sinusundo siya mula sa paaralan sa hapon. Ang relasyon sa pagitan ng mag-ama ay mabilis na uminit, kaya nagulat at natuwa sina Yehai at Wulan, ngunit nalungkot sa parehong oras. Nalaman kong nawala ng pabor silang dalawa sa harap ng mahal na apo ni Mengmeng. Naghihintay si Ye Chen. Naghihintay siya ng balita mula sa pamilya ni Go. Ang listahan ng gamot na isinulat niya sa pamilya ni Go ay naglalaman din ng mga materyales para mapino ni Mengmeng ang chi at blood pills at rebirth pills, kaya naman pumayag siyang gamutin ang asawa ni Go Xiaokang. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Go ay may malaking kapangyarihan, at mas madali kaysa sa kanyang sarili na makahanap ng mga panggamot na materyales. Sa umaga ng 3 araw, sa halip na maghintay ng balita mula sa pamilya Go, si Ye Chen ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pangalawang tiyuhin, si Ye Ming. Ang pangunahing layunin ng tawag ng pangalawang tiyuhin ay upang ipaalam kay Ye Chen na ang kumpanya ni Ye Wen ay nagsimulang mag-recruit ngayon, at sinabi rin niya na hinihintay siya ni Ye Wen sa ibaba ng kanyang bahay, upang hindi malate si Ye Chen. Ngumiti ng pilit si Ye Chen. Sa katunayan, ayaw niyang pumasok sa anumang klase. Una, wala siyang masyadong oras para samahan si Mengmeng pagkatapos pumasok sa trabaho. Pangalawa, hindi siya makapaghintay na gumugol ng bawat minuto at bawat segundo sa paglilinang. Gayunpaman, mabait din ang pangalawang tiyuhin, at umaasa rin ang ama na mamuhay siya ng normal. Kasabay nito, sa ibaba ng Block B ng Chaoyang Community. Isang Camaro na may hindi pangkaraniwang cool na hitsura ay nakapark sa gilid ng kalsada. Ang astig na mga linya ng katawan ng supercar at ang kapansin-pansing dilaw na pintura ay nagpapatingin sa mga dumadaang pedestrian. Bumblebee, na kilala bilang low-end na bersyon ng Lamborghini, kahit low-end lang ito, maaari pa rin itong ituring na isang luxury car sa komunidad na ito. At sa harap ni Bumblebee ay nakatayo ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nasa 26 na pito, may mga gwapong katangian, matangkad at makisig, isang maayos na suit, at ang kaliwang kamay sa kanyang bulsa ay kumikinang sa ginto, na isang piraso ng Vacherin Constantine. Ang babae ay nakasuot ng beige professional suit, na may light makeup sa kanyang mukha, matangkad na tangkad, at medyo may kakayahan ng ugali, tulad ng isang elite sa lugar ng trabaho. Bumaba ang tingin ng lalaki sa kanyang relo, pagkatapos ay naghagis ng butil sa kanyang bibig, at ngumisi, Wen, medyo malaki na ang pinsan mo, maghintay tayo dito ng matagal. Liu Feng, tumigil ka na sa pagsasalita, maiinip na ako hanggang mamatay. Inip na nagreklamo si Ye Wen, at si Eme ay sumimangot ng mahigpit, puno ng hinanakit. Si tatay din naman talaga, well, don't mind your own business. Hindi ba ang lahat ng ito ay tungkol sa paghahanap ng trabaho sa mga araw na ito? Ano ang isang relasyon? Kung ipaalam ko sa ibang mga kasamahan sa kumpanya na mayroon akong relasyon sa mga kamag-anak, hindi nila kailangang makipagkita sa sinuman. Ngumiti si Liu Feng at umaliw, huwag kang mag-alala, nakipag-hello na ako sa tiyuhin ko, hinding-hindi papasa sa interview ang batang iyon ngayon, kung hindi mo ako pinigilan, gusto ko talagang makita niya ang natutunan ko. Ang iyong Wing Chun ay kamangha-mangha. Sorry, natagalan ako. Kasunod ng isang humihingi ng tawad na boses, itinaas ni Ye Wen at Liu Feng ang kanilang mga mata at tumingin sa likod. Nakita ko ang isang ordinaryong binata na nakasuot na naglalakad palapit sa kanya. Saglit na natigilan si Ye Wen, ngunit biglang namula ang kanyang mukha. Dahil nalaman niya na ang suit sa katawan ni Ye Chen ay hindi matukoy, at mukhang pagod na, ngunit maliit pa rin ito, at ang mga manggas ay mas maikli lang ng ilang sentimetro. Hindi ko alam kung saang basurahan ito nanggaling, pero kapag nakita ito ng mga kasamahan kong babae sa kumpanya, mamamatay ako sa kititawa kapag lumingon ako. Pagkalapit ni Ye Chen, tumingin siya kay Ye Wen at nakangiting sinabi, pinaghintay kita ng matagal. Dahil sa pagsasanay ng mga pisikal na ehersisyo, ang kanyang katawan ay lumaki ng husto, at bago siya lumabas, sinuot niya ang kanyang suit mula sa ilang taon na ang nakakaraan, ngunit nakita niya na hindi ito kasya. Ito ay apurahan at huli na para magbago. Ayos lang, huwag mong sabihin, sumakay ka na sa kotse.
Inip siyang pinutol ni Yewen, pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa co-pilot ng Camaro, nang walang anumang intensyon na ipakilala si Liu Feng kay Ye Chen. Ibig sabihin. Pagkatapos maingat na tingnan ni Liu Feng si Ye Chen, sumili ang isang nakakainsultong ngiti sa kanyang mga mata, ngumunguya ng betel nut at sinabing, ikaw ay pinsan ni Wenwen, tama ba? Siya nga pala, ano ang pangalan mo? Sumimangot si Ye Chen at sinabing, hindi ko gusto ang amoy ng betel nut, mangyaring ngumunguya ng gum sa susunod na magsalita ka, o lumayo, at ito ang pinakapangunahing kalidad na magpakilala bago magtanong ng pangalan ng isang tao. Bahagyang napawi ang ngiti sa mukha ni Liu Feng, at pagkatapos ay ngumisi, may personalidad ako, gusto ko ito, at sana ay maging magkatrabaho tayo sa hinaharap. Napakagat siya sa mga salita. Liu Feng, umalis ka na. Si Yewen sa kotse ay hindi napigil ang humimok. Ngumiti si Liu Feng at sumakay sa pangunahing driver, at binuksan ni Ye Chen ang pinto ng kotse at umupo sa likuran. Matapos masulyapan si Ye Chen mula sa co-pilot, ang bibig ni Liu Feng ay nagkurba sa isang kakaibang arco, at hinampas niya ang accelerator. Ngunit si Ye Chen ay hindi gumagalaw tulad ng isang bundok. Makalipas ang mahigit 10 minuto, matagumpay na nakarating ang kotse sa destinasyon niya Palay Cosmetics Co. Limited. Nang lalabas na siya ng kotse, biglang lumingon si Yewen para tingnan si Ye Chen at sinabing, kahit ano pa ang resulta ng interview, ay. Ayokong malaman ng iba ang tungkol sa relasyon mo sa akin. Okay. Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Kailanman ay hindi niya naisip ang ganoong paraan, at ang dahilan kung bakit siya pumunta rito ay para lamang sa mga galaw at bigyan ng pangalawang tiyuhin at ama ng isang atubili na katanggap-tanggap na paliwanag. Walang ekspresyong tumango si Yewen, binuksan ang pinto ng kotse at pumasok sa kumpanya. Pagkatapos ay parada ni Liu Feng ang sasakyan, lumapit siya at nakangiting sinabi, Brother Ye, sana makapasa ka sa interview. Pahiram ng iyong mapalad na mga salita. Pagkatapos magsalita, pumasok si Ye Chen sa kumpanya ng Yavle at dirdiretsong naglakad patungo sa gusali ng panayam. Tahimik na pinanood ni Liu Feng ang kanyang pag-atres, at malamig na ngumiti, hahayaan kitang maparalisa at mabitin ang isang tanga. Ang tagapanayam sa pagkakataong ito ay ang aking pangatlong tiyuhin. Kung makapasa ka, ibibigay ko sa iyo ang iyong apelyido. Pagdating ni Ye Chen sa gusali ng panayam, nakita niya marami ng tao ang nakatayo sa pintuan, lahat ay nakasuot ng formal, ngunit may mga ekspresyon sa mukha. Lumapit ang isang HR na nakabihis na kapatid na babae at nakangiting sinabi, Sir, pakisubmit ang resume mo. Inabot sa kanya ni Ye Chen ang resume na dala niya. Pagkaraang kunin ng HR sister at magparehistro, bumalik siya at ngumiti, Mr. Ye, please wait patiently for the interview, and your name will be called when you are in line. Tumangaw si Ye Chen at diretsong umupo sa bench sa harap ng pinto. Nakita ng ilang tao sa paligid na ang mga terno sa kanya ay walang kabuluhan, at lahat sila ay nagkatinginan at ngumiti. Kung marami pang mga kalokohang sombrero, wala na ba silang kalaban? Makalipas ang mahigit isang oras, isang mahinang boses ang nagmula sa bulwagan, ang susunod na kapanayaman, Ye Chen, mangyaring maghanda. Kaagad na tumayo si Ye Chen at pumasok. Nagkataong nadaanan niya ang isang matabang lalaki na may mapait na mukha, at isang kalbong lalaki ang nakaupo sa dingding sa bulwagan. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang payat na lalaki na nakadamit bilang isang katulong. Kapatid na tauhan. Pagkaupo ni Ye Chen, tumangala ang kalbong lalaki sa kanya, isang kakaibang tingin ang mabilis na sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay blanko na sinabi, ako ang tagapanayam mo ngayon, ang pangalan ko ay Liu Kun, at ang interview ay magsisimula na ngayon. Magpakilala ka. Bahagyang sinabi ni Ye Chen, Ye Chen. Tumangaw si Liu Kun at sinenyasan siyang magpatuloy, ngunit tumingin sa kanya si Ye Chen ng walang salita. Hindi. Natigilan si Liu Kun. Tumangaw si Ye Chen. Sa ilang sandali, lumubog kaagad ang mukha ni Liu Kun, sigurado ka bang narito ka para sa isang pakikipanayam? Hindi ko lang gustong malaman kung sino ka, kundi pati na rin ang iyong karanasan sa trabaho, edukasyon, at mga katangian. Ang kapatid na babae ng HR na nakatayo sa tabi niya ay hindi maiwasang tumingin kay Ye Chen na may pagtataka. Medyo showy ang interviewee ngayon. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, lahat ng gusto mong malaman ay nakasulat sa resume ko, kaya bakit mo ako gagamitin para magpakilala? Kumagalpak ng tawa ang nakababatang kapatid na babae ng HR, natuwa lang siya, dali-dali niyang isinara ang boses matapos maramdaman ang mapanglo na tingin ni Liu Kun, na nagpapakita ng mukhang gustong tumawa ngunit hindi matapang na tumawa. Ikaw. Ibigay mo sa akin. Galit na galit si Liu Kun kaya hindi niya namamalayan na gusto niyang palabasin si Ye Chen, ngunit tumigil siya sa pagsasalita. Dahil bigla niyang naalala na ang kanyang pamangkin na si Liu Feng ay espesyal na nagpaliwanag noon, hindi lamang niya maaaring hayaan ang batang ito na makapasa sa interview, ngunit kailangan niya itong ipahiya ng husto. Hayaan mo siyang makalabas ngayon, hindi ba masyadong mura para sa kanya? Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Liu Kun, pinigilan ang kanyang galit, at sinabing, okay, hindi na ako magtatanong tungkol sa impormasyon sa aking resume, may itatanong pa ako. Kasabay nito ay ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa pinto, at tila may dumaan sa pintuan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Liu Kun, at itinuro niya ang direksyon ng pinto at nagtanong, anong klaseng damit ang suot ng taong dumaan ngayon? Kung makasagot ka, papalampasin kita. Nang marinig ito, ang kapatid na babae ng HR na nakatayo sa tabi niya ay binigyan ng isang nakikiramay na tingin.
Walang pag-asa. Kahit na siya, na nagsasabing mahusay siyang mag-obserba ng mga salita, ay hindi makasagot sa mga nakakalito na tanong. Dahil sa ganitong uri ng formal na pakikipanayam, ang atensyon ng tagapanayam ay nakatuon sa pakikipagtalastasan sa kausap, paano nila mapapansin kung sino ang dumadaan sa pintuan, lalaki man o babae, at kung ano ang mga damit na kanilang isinusuot. Ang tanong ba na ito ay kinakailangang nauugnay sa aking pakikipanayam? Blankong tanong ni Ye Chen. Matuwid na sinabi ni Liu Kun, syempre, ang dahilan ng tanong na ito ay upang subukan ang iyong kakayahan na mapaglabanan ang panggigipit at obserbahan ang iyong mga salita. Kung hindi mo man lang ito masagot, ano pa ang silbi ng kumpanya na nagtatanong sa iyo? Pagkatapos niyang magsalita ay hindi niya naitago ang mapang-asar niyang mukha, ang yabang mo ngayon. Sa katunayan, kahit siya mismo ay hindi makasagot sa tanong na ito. Ngumiti si Ye Chen at walang sinabi. Halika, sa susunod na panayam, tanungin mo ang iyong sarili kung ilang pounds o tails ang mayroon ka. Hindi ka karapat-dapat kahit na tumingin sa pintuan ng aming kumpanya. Si Liu Kun ay ngumiti ng nakakainsulto at itinaas ang kanyang mga mata, susunod. Maghintay. Tinaas ni Liu Kun ang kanyang mga kilay at mapang-asar na sinabi, kung gusto mong magmakaawa sa akin na bigyan ka ng isa pang pagkakataon, pasensya na, abala ako. Sinabi ko bang hindi ko masasagot ang sarili ko? May pagngisi sa gilid ng bibig ni Ye Chen, ang taong dumaan ngayon ay isang babae, 168 ang taas, may mahabang buhok, nakasuot ng light black professional suit na may pares ng itim na manipis na leather strap at fringed high-heeled shoes. Tama, siya. Habang bumababa ang boses niya. Ang ngiti sa mukha ni Liu Kundang ay agad na tumigas, at ang kapatid na babae ng HR sa gilid ay hindi namamalayan upang takpan ang kanyang bibig. Masasabi mo ba talaga? Hindi naman ito kasinungalingan, di ba? Ngumiti si Ye Chen at tumingin kay Liu Kun, gusto mo bang magpatuloy ako? Shaolin, habulin mo ang taong iyon pabalik, bilasan mo. Hinimok ni Liu Kun pagkatapos mag-react. Binigyan ng kapatid ng HR si Ye Chen ng isang kakaibang tingin, pagkatapos ay inikat ang kanyang baywang at humabol upang ayusin ang video ng pagsubaybay upang makahanap ng isang tao. Pagkaalis niya, tumingin si Liu Kun kay Ye Chen at ngini siya ng sarili. Hindi mo lang alam kung ano ang suot ng mga tao, ngunit alam mo rin kung ano ang kanilang suot. Napakalaki nito para magpanggap, o makikita mo sa Humph, wait and see kung ano pa ang sasabihin mo. Ngumiti si Ye Chen nang hindi nagsasalita. Ang kanyang banal na kahulugan ay sapat na upang masakop ang isang 10 metrong radius. Sa ilalim ng banal na kahulugan, walang makatakas sa kanyang paningin, at maaari rin siyang maging multitasking. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Shaolin ang mga tao pabalik na may hindi natural na ekspresyon, at ang mga taong nakatayo sa labas na naghihintay ng interview ay agad na natigilan. Dahil ang pumunta dito ay si Fang Ya, ang direktor ng marketing department, na kilala bilang The Unique Maker. May isang mayaman at gwapong lalaki na hindi kayang habulin si Fang Ya. Gusto niya itong guluhin dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Dahil dito, nagkaroon ng tawag si Fang Ya, at pagkatapos ay ipinadala sa ibang bansa ang mayaman at gwapong lalaki para magpagamot. Lalo na si Liu Kun, ang kanyang ulo ay umuungal, at ang kanyang mukha ay hindi kapanipaniwala. Dahil ang hitsura ni Fang Ya ay eksaktong kapareho ng inilarawan ni Ye Chen. Paano kaya yon? Napalunok si Liu Kun, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Director Liu, hindi ko alam kung anong kinalaman mo sa akin. Naiinip na sabi ni Fang Ya. Katatapos lang niyang mawala ang mahal niya, at nandito rin ang tiyahin niya, kaya masama ang loob niya. Tumanggaw si Liu Kun, pagkatapos ay umiling. Malamig na ngumuso si Fang Ya, kung okay ka lang, aalis na ako. Nang lumingon siya, umikot ang ulo ni Liu Kun, at hindi niya namamalayan, Director Fang, ano ang iyong mga sukat? Nagkaroon ka na ba ng pagpapalaki ng dibdib? Sa sandaling matapos niyang sabihin ito, nakita niyang lahat ay nakatingin sa kanya na may mga mata na tulala. Ang magdusa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Biglang tumalikod si Fang Ya, itinaas ang kanyang sapatos na may mataas na takong at sinipa ito, ang kanyang magandang mukha ay sobrang lamig, walang hiya. Si Liu Kun ay nahuli ng sipa na ito at gumulong sa lupa, nawala ng lahat ng mukha. Nang makita ng iba ang eksenang ito, hindi nila napigil ang lumiit ang leeg at napalunok ng laway. Ang kanilang mga puso ay napakarahas, ang gumagawa ng baiting ay talagang tumyupad sa pangalan. Pagkaalis ni Fang Ya, ngumiti si Ye Chen at sinabing, nakapasa ba ako sa interview? Wala kang awa. Si Liu Kun ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinulyapan siya bago umalis na madilim ang mukha. Tumanggaw si Ye Chen, salamat, ang tagapanayam, siya nga pala, mukhang mali ang nabasa ko ngayon. Dapat ay hindi nagpalaki ng dibdib si Direk Fang, kaya ka sinipa. I'm really sorry. Natisod si Liu Kun sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, sa labas ng gusali ng panayam, si Ye Wen at ilang mga kasamahan ay magkasamang tumayo at nag-usap ng marami. Si Ye Wen sa karamihan ng tao ay hindi nagsalita ng may mapait na mukha, pinagsalikop ng mahigpit ang kanyang mga kamay, at paminsan-minsan ay tumingin sa bulwagan ng interview, na mukhang abala. Tila hinuhulaan ang kanyang mga alalahanin, ngumiti si Liu Feng sa gilid at sinabing, Wen, huwag kang mag-alala, kumusta ako sa aking tiyuhin noon, hinding-hindi papasa sa interview ang batang iyon. Oo, ang tiyuhin ni Liu Xiao ay ang direktor ng departamento ng mga tauhan. Siya ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan para sa mga empleyado na sumali sa trabaho.
Hanggat hindi siya tumango at sumasang-ayon kung anong uri ng iyong pinsan ang hindi gagana. Ang isa pang babae na nagngangalang Zhao Chen ay tumango bilang pagsang-ayon at tumingin kay Liu Feng. Nag-iinit ang kanyang mga mata. Isang lalaking nakasalamin ang yamakap sa katabi niyang babae at sinabing, Wenwen, hindi ang tatay mo ang tinutukoy ko, dahil may mga mahihirap na kamag-anak, mas mabuting putulin na ang pakikipag-ugnayan ng maaga, kung hindi, mamamatay na sila sa paghingi ng tulong sa loob ng 3 araw. Halika para sa iyong tulong. Tama si Jokai. Wenwen, kailangan mong palawakin ang iyong pananaw. Bagamat ang apelyidong Ye ay iyong pinsan, ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay masyadong malaki, at wala sila sa iisang mundo. Pagkatapos mong magsama ni Liu Feng sa hinaharap, mas malaki ang agwat. Ang babaeng kayakap ni Jokai. Walang humpay si Ye Wen, nagsisi hanggang kamatayan. Alam niya na hindi siya dapat nangako sa tatay ko na papasukin siya. Ngayon, 1 o 2 ang nangangaral sa akin. Sa kabutihang palad, binati na ni Liu Feng ang kanyang pangalawang tiyuhin. Sa pag-iisip nito, mas gamaan ang pakiramdam niya. Ang pag-atras ng 10,000 hakbang, kahit na hindi nakialam si Liu Feng, malamang na hindi siya papasa sa interview tulad niya, di ba? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, para pagkatapos mong sumali sa kumpanya, ang iyong pagkatao ay maiinis sa iyong mga kasamahan, at mahirap para sa akin na mahuli sa gitna. Sa kabilang banda, si Liu Feng ay may panunuya sa kanyang mukha. Lihim siyang naghintay hanggang sa lumabas si Ye Chen, at dapat niyang tingnang mabuti ang kanyang nawawalang anyo. Sa pamamagitan ng paraan, ang ilang mga salita ng panlilibak ay maaaring ituring na nagtuturo sa batang ito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang lalaki. Habang nag-uusap sila, nakita nila si Liu Ko na naglalakad palabas ng interview building. Nagmamadaling sinalubong siya ni Liu Feng at nakangiting sinabi, Uncle Third, kumusta na? Hindi nakapasa ang batang iyon, di ba? Nakuha. Binigyan siya ni Liu Ko ng isang sampal ng walang sabi-sabi, ang kanyang mukha ay mapula, idiot, pinatay mo ako. Sandaling natahimik ang mga tao. Tinakpin ni Liu Feng ang kanyang mukha at natigilan, at si Ye Wen at iba pa ay natigilan din. Sa huli ano ang nangyari? Hindi iyon kung paano gumagana ang script. Pangatlong tiyuhin, sa huli. Naramdaman na lamang ni Liu Feng na hindi makapag-react ang kanyang isip. Roll. Malamig na bumantong hininga si Liu Kun, at galit na naglakad patungo sa infirmary ng kumpanya, na kinasusuklaman si Ye Chen hanggang sa mamatay, dahil ang sipa ni Fang Ya ay nagdulot lamang sa kanya ng panloob na pinsala. Pagkaalis niya, nilunok ni Jokai ang kanyang laway at sinabing, sa huli. Anong nangyari? Sa oras na ito, lumabas si Ye Chen. Nagmamadaling lumapit si Liu Feng para salubungin siya, at walang ngiti na sinabing, Brother Ye, kumusta ang resulta ng interview? Sa oras na ito, bakas pa rin ang swerte sa kanyang puso. Salamat kay kapatid na Leo, maswerte ako na pinahahalagahan ako ni Direktor Leo at matagumpay na nakapasa sa panayam. Tiningnan siya ni Ye Chen na may kaunting paglalaro at sinabi. Sa wakas ay tumahimik ang ngiti sa mukha ni Liu Feng. Paano ito posible? Nakapasa talaga sa interview ang batang ito. Alam mo, bago ang interview ni Ye Chen, lihim niyang binitawan ang kanyang mga masasakit na salita, na sinasabi na kung pumasa si Ye Chen sa interview, kukunin niya ang kanyang apelyido. Si Ye Wen ay mukhang hindi natural, ibinoka ang kanyang bibig at sinabing walang pakialam, congrats sa iyo kung gayon. Sa dulo ng wika, malamig niyang sinulyapan si Liu Feng, ano ang ginawa ni Liu Feng, hindi ba niya sinabi na walang problema? Si Zhao Chen, Jokai at iba pa sa gilid ay nakatingin din kay Ye Chen, at pagkatapos ay tumawa. Tama talaga si Liu Feng. Ang pinsan ni Wenwen ay katamtaman ng hitsura at nakasuot ng makalupang damit. Sa unang tingin, tila hindi pa niya nakikilala ang maraming tao sa mundo, ngunit ang gayong tao ay talagang nakapasa sa panayam. Pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay nag-react si Liu Feng, at pinilit ang isang matigas na ngiti sa kanyang mukha, Brother Ye, hindi ko alam kung aling departamento ang pinili mo. Hindi napigilan ni Ye Wen na ipikit ang kanyang mga tenga. Sales Department. Mahinang sabi ni Ye Chen. Saglit na natigilan si Liu Feng, at pagkatapos ay nagpakita ng kagalakan ang kanyang mukha. Lahat ng naunang manipis na ulap ay agad na natangay, at halos hindi niya mapigil ang matawa. Benta. Okay. Ako nga pala ang manager ng sales department, ang apelyido ko ay Ye, magiging masaya tayo sa hinaharap. Bumalik ang mukha ni Liu Feng sa kalmadong ekspresyon niya noon, at ngumiti siya ng mapaglaro, Brother Ye, sa ngalan ng sales department, tinatanggap kita na sumama sa amin. Tiningnan siya ni Ye Chen ng may pag-iisip. Si Liu Feng ang manager ng sales department. Hindi sinasadyang niyakap ni Ye Wen sa gilid ang braso ni Liu Feng, na may bakas ng pagmamayabang sa kanyang mukha. Ye Fei ay kabilang sa isang malaking kumpanya. Ang taunang sweldo ng sales manager ay humigit kumulang 150,000 yuan. Kung magdadagdag ka ng pagganap ng koponan at mga komisyon, ang taunang sweldo ay madalas na 300,000 hanggang 400,000 yuan. Ito rin ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Ye Wen. Naging department manager ang boyfriend ko wala pang 2 taon pagkatapos niyang sumali sa kumpanya, at hindi imposibleng umakyat sa department director, o maging sa regional director o branch manager. At ikaw, Ye Chen, na isang pinsan, ay nagsayang ng 5 taon nang walang sinasabi, at ngayon ay nabubuhay ka pa rin sa ilalim ng mga kamay ng aking kasintahan, at nakakahiyang sabihin ito. Itinulak ni Jokai ang kanyang salamin at sinabi sa tonong pang-edukasyon, Ye Chen, tama ba?
Mula nang sumali siya sa aming departamento ng pagbebenta, dapat niyang pakinggan ng mabuti ang lahat ng mga tagubilin mula kay Xiao Liu sa hinaharap. Huwag kang mahihiya. Oo, kahit na pinsan ka ni Wenwen, hindi ka nag-uusap tungkol sa mga kamag-anak sa kumpanya. Kung talagang nagkamali ka, walang puwang para sa negosasyon. Sabi ni Zhao Chen na may mahigpit na mukha na parang nagkatawang tao para sa mataas na antas ng kumpanya. Marahan na ba maantong hininga si Ye Chen? Wala ka bang sasabihin kay Liu Xiao? Si Zhang Li sa likod ni Zhou Kai ay mukhang natigilan. Tumangala si Ye Chen kay Liu Feng at nagtanong, saan ang opisina? Diyan. Iniunat ni Ye Wen ang kanyang kamay na may galit na mukha. Tumanggaw si Ye Chen at naglakad patungo sa opisina. Pagkaalis niya, hindi naiwasang sabihin ni Zhou Kai, Liu Xiao, mukhang baliw ang taong ito. Mabait kaming binanggit ng matatanda, ngunit medyo naiinip siya, at hindi siya nagpakita ng labis na paggalang sa iyong nakatataas na pinuno. Ibig sabihin, hindi alam ng taong ito ang pinakamababang panuntunan sa lugar ng trabaho, at masyadong mababa ang kanyang emosyonal na katalinuhan. Umalangaw-ngaw si Zhao Chen. Saglit na nag-isip si Zhang Li at sinabing, baka hindi kanya sineseryoso dahil sa status niya bilang pinsan ni Wenwen. Pumikit si Liu Feng at pinagmasdan si Ye Chen na umalis, at malamig na ngumiti, okay, huwag kang magsalita ng ilang salita. Noon pa man ay malinaw na ako sa publiko at pribado. Kung kumilos siya ng maayos, natural na gagantimpalaan ko siya, at kung kumilos siya ng masama, parurusahan ko rin siya. Ang apelyido ay Ye, at ito ay magiging mahabang panahon sa Japan. Magsaya tayo. Nakagat ni Ye Wen ang kanyang labi, nakaramdam ng hinanakit. Ano ang iyong saloobin? Sinadya mo ba akong bumaba sa harap ng lahat?